guyabano raw gamot sa cancer? Ang kapitan ng barangay Tala sa Orani, Bataan, si Mang Ernesto, tinaningan na raw ng mga doktor dahil stage 4 na ang kanyang cancer of the larynx. Tayo magawa ng resolusyon kung mali tayo. Operasyon na lang daw ang makakasagip sa kanya. Tanong ko sa doktor, kung okay pa opera, anong tsansa ng aking buhay? Maaari daw ako'y gumaling o maaaring umulit uli. Ay, gayon din. Wala rin tsansa nga galing. Sabi ko, hindi ako pa opera. Kaya sa albularyo siya lumapit at ang inireseta raw nito sa kanya, guyabano. Sabi sa akin ng doktor, ang buhay ko 100 taon lang. Baka sakali na ito nga makakagaling. Matapos ang 2 buwang pag-inom ng pinaglalagaan ng dahon ng guyabano at pagkain ng mismong prutas nito, di umano, guminhawa ang pakiramdam ni Mang Ernesto. At nung nagpa-laboratory test daw siya, lumabas na wala raw lumalaking mass o bukol sa kanyang larynx. Noong una parang ako nakabilaw ka, pero ngayon hindi na, nawala na yun. Saka nung una ako namamaos, ngayon nag-iiba na. Parang nawawala na nga yung pamamalat. Ang balitang umano'y paggaling ni Mang Ernesto dahil sa guyabano, tila virus na kumalat sa kanilang lugar. Isa sa mga naimpluwensyahan nito, si Julita. Matagal na raw kasi siyang pinahihirapan ng kanyang goiter. Kaya umaasa siya ngayong sa pag-inom ng pinakuluang dahon ng guyabano, siya'y gagaling. Pagka umiinom naman ako niyan, nawawala naman yung naramdaman kong yung sakit. Ala naman eh. Naintriga kami sa nangyaring ito sa bahagi ng Orani sa Bataan. Kaya minarapat naming mag-imbestiga. Hinanap namin ang mismong doktor ni Mang Ernesto at dito sa PGH namin siya natagpuan. Si Dr. Jose Florencio La Peña, isang otorhinolaryngologist. Ayon sa kanya, totoo ngang na-diagnose niya na may cancer of the larynx si Mang Ernesto. Gayunman, imposible daw na gumaling si Mang Ernesto dahil lang sa pagkain at pag-inom ng guyabano. Wala pang talagang tapos na pag-aaral na sapat at napatunayan na ang bahagi nito ng guyabano ay gamot para sa sakit na iyan. Kung titignan mo lang yung mga bawat kuha, hindi mo masabi na walang bukol. Masasabi mo lang na hindi nakuha ng hiwa yung bukol kung may bukol man o wala. Pero isa ring doktor ang nakilala namin, ang handa raw magpatunay sa husay ng guyabano. Si Dr. Jose Hernandez, isang general medicine doctor. 140, 90, pwede pa. Taong 2009, nung natuklasan daw niyang meron siyang prostate cancer. At bilang doktor, alam daw ni Dr. Hernandez na wala siyang dapat sayangin na sandali. Kaya agad siyang nagpa-opera. Pero lalo nang daw lumubha ang kanyang kalagayan. At the height of my illness, napakahirap. Alam mo, there are times na magigising ako sa gabi, nagdadasal ako talaga. I was so desperate. Kahit nasabi mo sa akin yung ihi ko, inumin ko yan eh. Because I want to live. Hanggang nabalitaan daw niya sa isa niyang kaibigan, ang milagrong dala di umano ng guyabano. Ginagawang shake ni Dr. Hernandez ang guyabano na iniinom niya 3 beses kada isang araw. I fully recovered from terminal stage of cancer. Kumaling ako. Pero kahit pa kapwa doktor na raw nila ang nagpapatunay, ipinagdidiinan ng PSMO o ng Philippine Society of Medical Oncologists na wala pang sapat na pag-aaral na magpapatunay na ang guyabano gamot sa cancer. Nasa panahon na kasi tayo ng tinatawag na evidence-based medicine, kung saan lahat ng gamot o lahat ng paraan ng panggagamot na inihahain natin sa pasyente ay kinakailangang suportado ng solid medical evidence. Unfortunately, pagdating sa guyabano o graviola, wala siyang malakas na pinanghahawakang scientific evidence para mai-recommend natin na gamutan para sa cancer.
Nung ipinakita namin sa kanila ang medical records ni Dr. Hernandez, Sumailalim si Mr. Hernandez sa radiation therapy. Maaring yun ang isa sa mga dahilan ng pagbaba ng kanyang PSA. And like I said earlier, hindi rin natin madidiscount yung posibilidad na kahit papano nakatulong yung pag-inom niya ng guyabano sa pagbaba ng kanyang prostate-specific antigen. Pero hindi natin yun magagamit na basihan para i-recommend sa lahat ng may prostate cancer ang pag-inom ng guyabano. Dahil nga sabi ko sa inyo, baka nga purely coincidental lamang ang nangyari kay Mr. Hernandez. hindi pa man sertipikadong gamot nga ang guyabano sa mga malalang sakit. Hindi rin may pagkakailang may taglay itong sangkatutak na sustansya at biyaya. At ito ay hindi isang himala. Susunod, tricycle, sasakyan ng masa, panghanap buhay, pwede ring panghatid sa huling hantungan.